Ka-Express, eto na ngayon ang siguradong buong mundo magugulat. Gilas Pilipinas, pababagsakin ang Australia sa FIBA Asia Cup sa unang pagkakataon. Gagawa ata ng history si Coach Tim Cohn at i-dethrone ang Boomers bilang hari ng FIBA Asia. At ang tanong, paano ito gagawin ng Gilas ngayong wala pa si Kai Sotto? Kaya ba o ito ay isang panaginip lamang? Well, ganito kasi yan mga ka-Express. Simula nung si Coach Tim ang naging head coach ng Gilas, ay lahat nagbago na ang pagtingin ng basketball program ng Gilas Pilipinas. In fact, nakuha na ng Gilas ang gintong medalya sa Asian Games, something na isang panaginip lang noon, pero nagawa ng Gilas even with limited preparation and worst, kulang-kulang sa best players. Isang ragged team, yet nakakuha ng gintong medalya, tinalo pa ang Iran, China at Jordan, na matagal nang nagkakasama ang kanilang mga players at pinadala ang kanilang mga best players. Kaya ngayong FIBA Asia Cup ay hindi malayong iihawin ng Gilas ang lahat ng mga makakalaban, pati ang Australia, na simula nang nag-merge ang Asia at Oceania ay hindi pa natatalo. Ready na ang Gilas na gugulatin ang mundo, katulad ng ginawa ng Gilas sa Latvia last year sa Olympic qualifying tournament. Ganito kasi kasimple yan. Kung natalo natin ang Latvia, ay wala akong nakikitang rason kung bakit hindi natin kayang talunin ang Australia. Don't get me wrong, hindi ito madaling gawin, pero dahil napakataas ng ating tiwala kay Coach Tim, ay alam kong merong tinatagong plano si Coach Tim na ikagugulat ng Australia this August. For sure, marami na namang mag-aalboroto dyan dahil ang kanilang opinion ay hindi kaya ng Gilas ang Australia. Well, I respect your opinion, pero dapat rin sigurong respetuhin ninyo ang aming opinion at magkita-kita na lang tayo muli kung sino ang tama after the FIBA Asia Cup. Ka-Express, may isang napakalaking balita na ngayon pa lang ay gumugulantang na sa basketball world. Parang imposible, pero ngayon, posible na. Isipin mo to, Gilas Pilipinas, sa pamumuno ni Coach Tim Cohn, handa nang pabagsakin ang dalawang dambuhalang powerhouses ng Oceania, ang Australia Boomers at New Zealand Tall Blacks, para sa paparating na FIBA Asia Cup. Kung noon, panaginip lang to para sa mga Pinoy basketball fans, ngayon ay mukhang isa na itong misyon na posibleng may sakatuparan. Pero teka, paano nga ba natin ito magagawa, lalo na't wala pa si Kai Sotto? Well, alam kong yan din ang tanong ng marami sa inyo. Pero bago natin sagutin yan, balikan muna natin ang matinding pagbabago simula nung umupo si Coach Tim Cohn bilang head coach ng Gilas. Seryoso ka-Express? Parang binuhusan ng gasolina ang apoy ng Gilas. Wala nang siya ang humawak ng manibela. Sa unang sabak pa lang niya sa Asian Games, kung saan ang team ay kulang-kulang, walang Kai Sotto, walang Jordan Clarkson, at halos kulang sa preparasyon, iginulat nila ang buong Asia. Pinalo ang Iran, pinatumba ang China sa harap ng kanilang sariling crowd, at sinira ang championship dreams ng Jordan. At ang resulta, isang gintong medalya na matagal na nating pinapangarap, ngayon ay hawak na natin. Kung kaya nating gawin yon, manalo sa Asian Games laban sa mga powerhouse teams na buo ang roster at matagal nang magkakasama, bakit hindi natin kayang ulitin sa FIBA Asia Cup? Ang Australia, simula ng pagsamahin ang Asia at Oceania sa iisang tournament, ay parang di natitinag na pader. Pero ngayong taon, mukhang may malaking bitak na ang pader na yan. At mukhang si Coach Tim Cohn ang may hawak ng maso para durugin ito. Hindi pa man kompleto ang lineup ng Gilas, may mga bulong-bulungan na ng mga big moves sa likod ng kamera. Maaring bumalik si Kai, maaring may pag-asa rin si JC, o kahit ang ibang Phil-Ams na nasa radar na ng SVP. Pero kahit wala pa ang mga yon, huwag nating kalimutan ang karakter at puso ng Gilas. Tandaan nyo kung paano ginulat nila ang buong mundo nang pinatumba ang Latvia sa Olympic qualifying tournament noong 2023. Latvia yan ka-Express, isang European basketball powerhouse. Halos hindi makapaniwala ang buong mundo na tinalo natin ang Latvia. Kaya para sa mga nagsasabing panaginip lang
ang talunin ang Australia at New Zealand? Pakinggan niyo muna to. Si Coach Tim Cone ay hindi lang basta coach, isa siyang henyo sa basketball, mula sa triangle offense hanggang sa psychological game management. Alam na alam niya kung kailan umatake, kailan umatras at kailan magtago ng braha. Siguradong may tinatagong sorpresa si Coach Tim. Hindi yan magpapakita agad-agad ng baraha, pero hintayin niyo pagdating ng August, isa-isa niyang ilalabas ang mga sandatang ikakagulat ng mga boomers. Marami nang nagsasabi na hindi pa rin sapat ang talento ng Gilas para tapatan ang lalim ng Australia. Pero alam nyo, hindi lang talent ang sukatan sa basketball. Tingnan nyo ang mga teams na overachievers. Yan ang Gilas under Coach Tim. It's about execution, timing, teamwork at higit sa lahat, puso. At kung may isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong galing, yan ay ang puso ng mga Pinoy na lumalaban para sa bayan. At yan ang panlaban natin ka-Express. At isa pang nakakakilig na development ay ang posibilidad na maging dark horse ang Gilas sa buong tournament. Dahil sa tingin ng iba, hindi pa tayo threat. Pero yan ang delikado. Kapag akala mo hindi ka pa pinapansin, yun pala, ikaw na pala ang sumisira ng bracket ng kalaban. Tandaan nyo kung paano natin pinulaga ang South Korea dati, kung paano natin pinasuko ang China sa harap ng kanilang crowd. Ngayon, parang scripted na naman ang lahat. Isang underdog story na posibleng tumuloy sa pagiging pelikulang hindi malilimutan. Pero huwag tayong maging kampante. Ang laban kontra Australia ay isang test na kailangang paghandaan. Sila ay may NBA level talent, physicality at height advantage. Pero kung meron mang kryptonite ang mga higanting yan, ito ay ang unpredictable offense at scrappy defense na kayang ibigay ng isang Gilas team na disiplinado at inspiradong maglaro. At isa pa, alam na alam ni Coach Tim kung paano gamitin ang kanyang piyesa. Hindi siya nagbubuo ng team na para lang sa pangalan, bumubuo siya ng team para manalo. Kaya habang ang buong mundo ay nakafocus sa kung sino ang players na mawawala sa Gilas, tayo naman ay dapat mag-focus sa kung sino ang andyan at willing ibigay ang lahat para sa Pilipinas. Sina Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Dwight Ramos at AJ Edo ay ilan lamang sa mga posible na bumalik. At kung sakaling magpakita si Kai o si JC, aba ibang usapan na to. Pero kahit wala sila, dapat nating tandaan na minsan na tayong nanalo na hindi kumpleto, kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. At ito ang totoo mga ka-Express, win or loss, kung ibibigay ng Gilas ang lahat at lalaban ng buong puso, panalo na tayo. Pero may kutob ako, hindi lang laban ang ibibigay nila, baka nga kasaysayan ang kanilang isusulat. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.